Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Isa na naman pong katangahan na pinaggagawa ng mga tansu vlogger na pinapapinayamo ko. Baka ito, di naman natin alam. Baka malamang siguro ay utos na naman sa kanila, no? Baka utos na naman nga na naman ito. Nago, ganito ganito yung i-ano nyo, i-content nyo ha sa mga live at video nyo. Kunwari, yung pideya na yan ay pakana na naman ng Duterte. Sabi ko, eto na naman po tayo sa mga pakana na kanain ko kaya kayo. Puro na lang puro na lang ganun eh. At may isa pang vlogger, sabi daw, eto daw si Jonathan Morales ay nga po daw ito, ay tauhan daw ni Duterte sa anong tawag doon sa dati? Doon sa sinasabi nila dati na mga sundalo ni Duterte. Ano nga 'yun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Basta 'yun na 'yun, no. So, yun nga yung pinapalaganap nila ngayon na ito daw si Jonathan Morales ay member po daw ng Duterte Squad. Tama ba? Duterte Squad ba tawag doon? Secret Army, ganon. Ano ba yung tawag doon? May doon Ma'am Mirena Baer, Ma'am Banes, Lori, shoutout. Tax Force, Davao Death Squad, yun. So yung mga tansu vlogger, ayan po yung pinapauso ngayon, the Davao Death Squad daw, etong si Jonathan Morales. Sabi ko, ano naman pinagsasabi nyo? Kaya naman ba kayo ma-content? Punta na, ang lupit talaga ng mga utak nyo, mga alien ba kayo? Nakmang timang to, buta. Ang lamig. Naka number 3 lang yung aircon ko, ang lamig Walang yan. Ito nga daw si Jonathan Morales ay isa sa mga Davao Death Squad na tauhan or daw ni Tatay Digong or ng mga Duterte, no? So ang mga nagpalabas ng yung issue na to ay yung mga vlogger na mga tansu dugyot vlogger, especially dun sa mga dati kong mga kasamahan. Nalong-nalo na yung malaki yung nguso na may binan na kaya matapang ngayon may binan na NBI ko, no? So yun yung mga sinasabi nila. Tapos yung kay Bato daw at kay Maharlika ay scripted. Scripted daw yun, anak ng Kumare daw. Alam nyo, talagang natatawa talaga ako sa mga utak nitong mga to. Kunwari daw naggalit-galitan etong si Bato at si nag-away-away daw kunwari nag-away-away daw sila kunwari para daw mag-viral daw yung issue para kasi hindi nga daw pinapansin ng mainstream media. Hindi daw pinapansin kasi kaya daw kailangan daw magpapansin. Kaya daw gumagawa daw ng scripted si Bato de la Rosa at itong si Maharlika. Sabi nga, putang ina. Ano kayo? Ulo mercy. Anong utak kayo? Grabe, sobrang advanced nyo. Tapos ito nga daw si Jonathan is isa daw sa membro ng Davao Death Squad. Sabi ko, kung membro yan si Jonathan Morales, dapat nagpakita kayo ng sapat na ebidensya. Hindi puro lang kayo salita. Pwede nyo naman halugbugin ng pagkatao ni Jonathan Morales, di ba? Pwede nyo naman kalkalin yan na high-tech na yung panahon natin ngayon. Baka, ewan ko lang kung marunong kayo mag-research.
Eh kung hindi talaga kayo marunong mag-research, hindi nyo talaga makikita at malalaman yon. Oo, hindi nyo yun. So yun na nga sa mga na yun, habang pinapanood, totally pinapanood ko sila para maitama ko yung mga ka-fake newsan nila. Anong silbi ko bilang Duterte vloggers, bilang tiga-depensa sa mga Duterte kung wala akong gagawing aksyon dyan sa mga ipinupukol nilang issue, di ba? Ang masama nga lang talaga nito, may mga kapwa tayo Pilipino na bulag sa katotohanan talaga. Biruin nyo, may mga naniniwala sa ganun. Na ito daw, PDEA leaks na to ay, tama ba yung bigkas ko, PDEA leaks? Etong PDEA leaks na daw to ay pakana po daw ng mga Duterte para matanggal na ng gusto or mabuwaba na sa pwesto itong si BBM. Puta na, hindi nyo man napanood yung nakaraang rally sa Davao na sinasabi na po, nagpapayo pa si Tatay Digong na Bongbong, tapusin mo na lang ang termino mo at magtrabaho ka ng maayos. Pinayuhan niya pa nga si President Bongbong nun, tapos sasabihin nyo, nagmamadali ang mga Duterte na nagmamadali ang mga Duterte na mapatalsik itong si BBM sa pagiging pangulo. Siguro yung yung taong bayan, yan ang gusto nila. Pero sila, Tatay Digong, ang mga Duterte ay gusto ay tapusin pa rin ang termino ni Marcos. Ang pinaglalaban lang naman dito, una, due process, pangalawa, yung wag matuloy ang tsa-tsa na yan. Yan yung mga pinaglalaban dito, tsaka yung gera, na wag matuloy ang gera sa Pilipinas kasi nga kawawa ang mga Pilipino. Yun ang pinaglalaban ng mga Duterte. Hindi yung mga drug na yan, yung mga PDEA list na yan, yung mga hindi kailangan trabahuhin yan, hindi yan kailangan na tawag dito, hindi yan kailangan atupagin pa ng mga Duterte. Anong mapapala nila dyan? Ay, mamaya ako na kayo shoutout ha. Tuloy-tuloy tayo ha. Sabi ko, walang yan naman. Anong merong utak kayo? Puta na, lahat na lang ikinokonek niyo sa Duterte sa bagay. Oo, sa bagay. Yung TBJ nga kinokonek niyo sa Duterte na wala namang kinalaman. Diba? Siyempre ako naman hindi ako suplado pagdating sa mga supporters ko, sa mga nanonood sa akin. So kapag may mga nagchat-chat about sa ganyan, pinapanood ko para sabi niya ang katwiran naman kasi nung nagpasa sa akin, Jay, tingnan niyo may inaano na naman sila, may pinapakulo na naman sila na issue laban sa mga Duterte. So sabi ko, sige, panoorin ko at reactionan ko at para maitama natin. So yun nga, nakita ko nga na ito nga daw yung kay Bato nga daw at kay Maharlika ay scripted daw. Kungari daw, naggalit-galitan para daw tawag dito, naggalit-galitan daw para daw mapag-usapan lalo, mag-viral, para daw mapansin ng mainstream media. So ibig sabihin nilaglag nyo pala ang mainstream media. Ha? Talagang nilaglag nyo ang mainstream media kasi ang sabi nyo ay hindi pinapansin ng mainstream media itong tawag dito, itong issue ni BBM sa PDEA. So ibig sabihin nilaglag niyo pa. Mga bobo. Mga bobo na, ang bobo niyo. Kita mo pati yung naku, lagot kayo diyan, wala kayong additional talent pa diyan. Oo. Naku po, nilaglag niyo. Putok na putok pa naman ngayon at halata na namin na hindi talaga pinapansin ng mainstream, tama ba? Mainstream media
ng media itong about sa PIDEA na to, no? Talagang napapansin ho namin yan, hindi kami mga tulongges na kagaya nyo. Ay sa dinami-daming ang balita rito, puro na puro na lang dong about dun sa vlogger na ginagaya ang boses ni BBM. Pero yung sa yung sa PIDEA hindi nyo binabalita, tikom ang bibig. Totoo naman, sinabi nyo. At least sinabi nyo, sa inyo mismo nang galing yan. Hindi sa amin. Yun nga lang, yari kayo dyan. Kasi baka mamaya, kalampagin or pagalitan kayo ng handler nyo. Baka sabihin na, oy, bakit sinabi mo na Bakit sinabi mo na tawag dito, JG may messenger ka? Meron po. Oo, meron akong messenger. Paano ko ba itatype? Dito. Ating Facebook ko, no? Charlie J. Gibara. Bakit po maman ang i-chat nyo? Oy, Sir Darrell, salamat. Maraming salamat. Mamaya na ako mag-shoutout para tuloy-tuloy tayo. Yung J. Gibara official channel ko yan Oo, channel ko po yan. Yan po yung second channel ko. Walang yan, gigising ka ng ganun tapos puro sila fake news Hindi kayo ba? Hindi kayo, tanungin ko. Totoo ba or sangayon ba kayo sa sinabi nila na scripted lang yung awayan ni Bato de la Rosa at ni Marlica? Tanungin ko nga kayo. Puta na, kilala natin si Senator Bato de la Rosa na talagang kapag nagsalita yan at nanindigan niya na napakatotoong tao niyan, no? Oo. Tapos gagawa sila ng ganong eksena para saan? Para saan? 'Di ba? Isipin yung maigi. Kung gagawa sila ng eksena na ganon, puta na ibig sabihin useless lang yung nila doon, yung pagharap nila kaila Lasso, 'di ba? Useless. Oy, maraming salamat po Useless yung nila kay Abalos, kay about dun sa involve ang pangalan ni President Bongbong Marcos sa PIDEA list. Di kayo nag-iisip no? Ewan ko na lang kung baka mamaya nga naman baka mamaya talaga nila yan tactic nila yan para para tawag dito, para sirain yung momentum ng mga tao. Para mabaling na naman. Para hindi nga naman mapansin yung issue na yan. Para na naman para tawag dito, para na naman magkaroon ng para magkaroon na naman ng panibagong issue na naman sila at mapag-uusapan. Kasi kung mapapansin nyo, yung ibang mga vloggers ng Tanso, yung mga Marcos Tanso dugyot vlogger, ang ginagawa ho nilang content, hindi na sila nagbabalita, kundi gumagawa na lang sila mismo ng mga fake news. Kagaya ho nung ginagawa nila kagaya ho nung ginagawa nilang ka-fake news about kay BP Sara. Ngayon ginagawa na naman nila. Ginagawa na naman nila. Para nga naman mabaling na naman yung attention ng mga viewers at mga supporters nila sa issue na binabato nila. Ang pinagtataka ko lang, halimbawa, minsan may nanonood sa kanila 500, 1,000, gano'n. Sige, kayo na malaki viewers. Kami na mababa. Kaya nagtataka lang ako, bakit paniwala yung mga bobo ng mga viewers nila? Hindi nakakapagtaka kasi may isang bakla, ewan ko kung bakla ba na vlogger May isa kasing parang bayot na vlogger dyan. Sabi ba naman niya, yan si Jonathan Morales. Yan?
dating ano yan, dating kaibigan ng asawa ni former President Rodrigo Duterte. Sabi ko, ha? Saan mo na kami? Pagpasin mo yan? Ay ako, inaalam ko yung inaalam ko yung pagkatao ni Jonathan Morales. Wala naman ako nakita. Gago putik. Yung bayot, pero huwag nyo na lang panoorin ha. Parang bayot na umaaway, na nagko-content din palagi kay Banat Bay. Oh, sabi yan, ng dating asawa daw ni or siguro baka nanay nila BP Sara. Oh, baka yung unang asawa. Sabi niya, ito daw si Jonathan Morales. Tapos yung unang asawa ni Tatay Digong, magkaibigan daw. Kaya daw ngayon ipinapatrabaho daw ng dating asawa ni Tatay Digong etong si BBM daw. Kay Jonathan Morales. Sabi ko sira ulo to mga hype na to. Sabi ko, ano yan? Mala Ma'am Sitars na siya yung nagko-command para sa siya yung nagko-command para sa mga ikakasira ng mga Duterte. Ganun ba? Sabi ko, grabe naman kayo. Wag ganon. Wag ganon, ang pangit. Alam nyo, sa totoo lang, pinagtatawanan talaga kayo ng ibang mga tao. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo maigi. Ang topic is, dapat depensahan nyo kung talagang mga defender kayo ng Pangulo nyo, dapat depensahan nyo siya sa nangyayaring issue sa kanya. Isalaysay nyo, i-analyze nyo yun. Di ba may vlogger dyan na si-analyze daw siya? Oo. O dapat i-analyze nyo na kung ano ba yung tama at mali dun sa mga nangyayari ngayon. Nangyayari, puta na, puro kayo fake news. Puta na, pati pa yung nanay ni BP Sara, idinamay nyo pa. Na kayo, inutusan daw tong si Jonathan Morales, kaibigan daw to. Nanay Morning Dew, shoutout. Ha? Ay, Sir Darrell, Ma'am Tess, Mami Rena, sino pa yung mga nandyan? Basta shoutout sa inyong lahat ha. Mamaya na tayo shoutout ulit. Oy, mag-like naman tayo. Like tayo sa 1,000 viewers. Sabi ko, walang yatang wala na ba talaga kayong maiisip na, hindi sa bagay, yung mga tansu vlogger kasi, hindi kasi talaga nila kaya na i-analyze or depensahan yung mga nangyayaring issue mapatungkol kay Marcos. Hindi kasi nila kayang talaga nila kayang ipaliwanag sa mga viewers nila yung nangyayari dito sa PIDEA, no? Siguro ganun, no? Kaya ang ginagawa nila, puro panibagong issue na lang sa puro na lang bagong issue na lang sa mga Duterte ginagawa nila. Tsaka ito, papanoorin natin paano magiging paano naging tawag dito, paano naging wait lang lakayan natin, bakit gumanon? Paano magiging tawag dito, paano magiging kaibigan ng Duterte itong si Morales? Tingnan nyo rito yung sasabihin niya. Paano niya magiging kaibigan to? Hindi niya nga kilala ng personal si Tatay Digong. Former PIDEA agent Jonathan Morales, si dating Pangulong Rodrigo Duterte para bigyan ito ng kopya ng PIDEA Operation Report. Inumpirma rin ito na may confidential informant na kumuha ng litratong gumagamit ng illegal na droga ang isang alias Bonget. Narito ang balita ni Angel Pastor. Pakinggan nyo ha. Walang personal na koneksyon si former PIDEA agent Jonathan Morales kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang personal na pagkakilanlan or ugnayan si Jonathan Morales kay Tatay Digong. Tapos sa asawa meron, tanga ba kayo? Bobo ba kayo? Isip-isip nga kayo, mga ulupong talaga tong mga to. Mag-isip-isip kayo ha.
Ano yun? Sa asawa lang merong idea, meron may kakilanlan, sa kay Tatay Digong wala. Yan mismo ang kinumpirma ni Morales sa SMNI News. Ayon sa dating PDEA agent, wala siyang kinalaman sa ginawang revelasyon ni Pangulong Duterte na kasama ang pangalan ni Bongbong Marcos sa narco list ng PDEA. Mr. Morales, Imaginary. si Presidente Duterte at kayo ba ho ang nagbigay sa kanya ng dokumento na tungkol dito kay PBBM? Hindi po kami magkakilala ni Pangulong Duterte. Wala. Kilala ko lang presidente siya pero hindi niya po kilala. At wala po akong ano sa kanya at wala rin ako ibibigay na dokumento sa kanya dahil yung mga dokumento na yun nasa PDEA. Samantala ayon kay Morales, sa likod ng isyong ito ay mayroong confidential informant na nagpakita ng larawan sa kanya noon bilang kumpirmasyon. Ito naiisip ko lang baka yung hawak ni Tatay Digong iba pa yun. Kaya naiisip ko lang baka mamaya yung hawak ni Tatay Digong tapos yung hawak na itong PDEA list na to baka magkaiba yan. Baka may iba pang hawak si Tatay Digong kaya diyan kayo magtaka. Diyan kayo mangamba, mga tanso. Mahirap yan. Ako po kapag ganyan ang mangyari, baka biglang baka bigla kayong mga mote diyan. Di ba? Posibleng mangyari yun. Na baka yung hawak ni Tatay Digong, iba pa yun. Baka meron pa talaga sa ibang taon. Halalahanin nyo noy-noy. Panahon ni noy-noy yun. Baka mamaya, yung mga meron pa. Di ba? Kaya kayo mga tanso vlogger, dapat depensahan nyo yung presidente nyo. Hindi yung ginagawa nyo. Puta na, puro na lang kayo pa fake news Sa dokumento ng PDEA ukol sa kanseladong operasyon laban nga kay alias Bonget. Tinanong ko nga po si Maharlika kung wala pa ba sa kanya. Kasi magkakasama po yan sa folder. Magkakasama po yan. Kung may mga dokumento na nakarating na nakakasama doon sa nakapaloob, hindi po pwede na wala siyang kopya dyan. Di ba? Kasi yung pictures na yan nakalagay doon sa folder kasama nung affidavit. Tama. Yung deposition ng witness. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify. Sabi ni Mami Vilma, walang lihim na hindi nabubunyag. Ako po. Watak. Yan dapat ang katakutan nyo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Di maaaring baka nga yung hawak pa ni Tatay Digong, yung hawak ni Jonathan Morales magkaiba pa. Baka may isa pa talaga. Kasi eto ayon dun sa panaginip ko nung nakaraang araw, di ba sinabi ko sa inyo na marami pang hawak ang mga Duterte laban or alam kay Marcos Jr. Panaginip lang ho yun Panaginip lang po. Pero baka balay natin baka bigla pong magkatotoo po yun. Mahirap yun. Pag ang panaginip nagkatotoo, mahirap yan. Naku. Naku talaga yan. Nako, may isa pang big T na talaga. Big T na ba talaga? Nako, di magkakakumahog na naman ng mga tansu vlogger nito. Kasi isipin nyo maigi walang connection or walang kaugnayan si Jonathan Morales kay former President Rodrigo Duterte. Wala silang connection no? So kung eto man yung hawak ni Tatay Digong, so dapat may connection pa. At saka hindi sa bagay, dating naging presidente nga si Tatay Digong, kaya talaga sigurong nakita niya to. Pero may isa kasi ako narinig na sinabi ni Jonathan Morales na alam niya rin ni Jonathan Morales na marami pang ebidensya laban kay Paring Bong.
Diba? Oh, ano daw kapag may panaginip, may katotohanan. Naku po. yan ang mahirap dyan. So, mamaya ako na kayo shoutout ha. Ay sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Naku po! Ulitin natin. Ano daw sabi? Ano? Okay. Play. Identify. Sinertipika ang mga manong affidavit, Okay. yung deposition ng witness. Kasi itong mga pictures po na ito talagang in-identify. Sinertipikahan mismo ng confidential informant na siya mismo ang kumuha ng litrato. Iyan ang kinakatakot na lumabas. No? Kaya nga, tingnan nyo, mapapansin nyo ngayon yung media. Nga. Wala. Tapos nilaglag pa sila. Nilaglag pa sila ng mga vlogger nila. Ano ba? Mahina na ba bigayan ngayon? Ba't nyo nilalaglag? Sabi ba naman nung yung makapal yung himod betlog sabihan niya na vlogger. Sabi ba naman oh. Sabi. Alam nyo ba kung bakit hindi yan nababalita sa media? Kasi fake news yan. Puta na. Eh bakit yung kay Ed Lingaw, puro fake news yung mga facts nun. Oo, yung mga vlogger na palaganap ng fake news, ba't binabalita? Bakit ito hindi mabalita? Ha, Aber? Oh, yung audio na kaboses ni Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Ang media na mismo nagsasabi na walang katotohanan na hindi siya yon. O, bakit binabalita? Bakit ibinabalita yon? Ha? Bakit ibinabalita yun kung ganon? O hindi kaya sadyang takot lang na lumabas sa media itong mga balitang to? Ganon ba? Tayo na, wag nyo kaming wag nyo kaming gawin tanga, hindi kami kakasing bobo nyo ha. Tana, ako nga lang nagbibigay ng content sa inyo dati. Dahil hirap na utak nyo eh. Kung hindi pa ako magbablog, hindi rin kayo magbablog. Tanungin ito mga to. Kung mapapansin niyo po kung balilitaw sa publiko ito, makikita stolen shot po yun. Tanong ko lang, Stolen shot. So ibig naku po. Stolen shot dun guys. Oy, magsalita na kayo. siya informant. Kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa White Powdery House. Huminghot talaga. O siya ay isang nanonood lamang, sabay kasampay. Anong tingin niyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yun? Doon sa pagkakakuha niya ng meron po siyang access kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng sekreto kung hindi ka kasama. Tama. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, talagang nagpakita siya ng pruweba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon, iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ito, may babasahin tayo. Sabi dito. Sabi pa nga ng mga animal. Ito si Just Jelly, galit oh. Sabi pa ng mga animal, ayaw ipalabas sa mainstream kasi maapektuhan daw ang Pilipinas at mga mag-iimbes. Paano maapektuhan ng Pilipinas at mag-iimbes? So ibig sabihin pala, kahit totoo pala dapat yung balitang yon, hindi pwedeng ipalabas kasi maapektuhan ng pera ng gobyerno, ganun ba? Ang papasok na pera ng gobyerno, ganun ba? So ibig sabihin yung media, kahit totoo yung balita, kapag pinagbawalan sila, okay lang. Hindi nila ibabalita kapag pinagbawalan sila. So
So ibig sabihin, yung sinasabi ng GMA na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang, ay isang malaking kasinungalingan, ganun ba? Ako lang nagtatanong lang po ako. Ganun po ba? Ayan liwanag po nung sinabi ni Just Jelly sabi pa ng mga animal. Alam nyo parang siguro sa ibang vlogger to, no? Sabi pa ng mga animal, ayaw ipalabas sa mainstream kasi maapektuhan daw ang Pilipinas at mga investment. So speaking of investment, so ibig sabihin, kahit totoo yung dapat ibalita, hindi ibabalita ng media kasi nga bawal. So ibig sabihin, sa madaling salita, pinagbabawalan po ng gobyerno natin ang mainstream media. Hindi ako nagsabi niyan, galing sa mga vlogger niyan. So ibig sabihin, ganun ba? Ha? Ganun ba yon? So ibig sabihin, sinasabi ng mga tansu vlogger na ang mainstream media ay nagpapakontrol sa gobyerno natin, ganun ba? Naku po. So ibig sabihin, yung mga kataga, yung mga linyahan ng mga media na pala araw-araw natin pinapanood sa telebisyon, sa TV, sa YouTube, kung saan-saan man, ay ibig sabihin, kahit totoo pala, halimbawa, etong balitang to about sa PIDEA, about sa kay Marcos. So kahit napaka 100% na legit ito, kapag pinagbawalan ka ng gobyerno na ibalita to, hindi mo pwedeng ibalita yan. Kasi bawal. Kasi maaapektuhan ng investment. So saan ba pumapasok ang investment? Di ba sa gobyerno? So sino nagbabawal sa mga media na ibalita tong mga ganito? Wala nga naman pumasok ang investment sa kay Tatay Digong, hindi naman siya yung presidente. Tanga lang ang magpapakulo na naman nun. Magpapa-issue ng ganun. Tanginin nyo ako pag gagaguhin. It's a prank. Gago, nagdahilan ka pa, tanga-tanga ka naman. 'Di ba? Ang katangahan yung dahilan, masisira ang Pilipinas dahil dito? Ano masisira? Bobo ba kayo? Baka nga mas gumanda pa yung Pilipinas dahil dito eh. Kapag naibalita to, nalaman ng sambayan ng Pilipino to eh. Pero huwag kayong mag-alala, alam ko naman na darating yung panahon at araw na mapapanood at malalaman to. At talagang aangat ang tawag dito ang baho or mga sikretong tinatago. Kasi isipin nyo maigi, matagal halos ilang dekada na po tayong pinagloloko. Ito, ulitin ko ha. Speaking of lalabas ang baho, ito. Ilang dekada na po tayong pinagloloko ng Marcos at Dilawan na kunwari magkalaban sila. Diba? Ano nangyari ngayon? Unti-unti nang lumalabas na magkakampi talaga sila. Sige, ngayon masaya kayo kasi hindi to binabalita kundi SMNI lang. Kaya nga tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kasi kapag hindi tinanggalan ng SMNI ng prangkisa, malalaman to ng ibang mga tao, ng ibang Pilipino. Diba? Kaya nga tikumambunga ng media dito eh. Diba? Kasi nga, fake news ka, engot. Sabihin mo yan doon sa mga idol mong vlogger. Diba? Yan ang nila, kaya nga kahit wala naman sapat na violation or hindi naman napakalaki ang violation ng SMNI, tinanggalan ng prangkisa para maiwas nga naman yung mga ganitong balita sa madlang people. Para nga naman, tignan nyo, isipin nyo maigi ha. Ito na lang, ipagdikit natin. Ipagdikit natin. Ang
may mga istasyon na halos nag-viral pa nga, no? May mga nag-viral pa nga na issue ng mga network na nagbalita sila ng fake news. Hindi na ako magbabanggit kung anong network yan. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin yung prangkisa nila. Andyan pa rin, hindi natatanggal. Mas mabigat yun. Kasi isa kang media, tapos magbabalita ka ng fake news, pangit yun. Tapos ang SMNI, nang dahil kay Ka Eric, nagtatanong lang si Ka Eric, tinanggalan siya ng prangkisa. Kasi nga, ganito yan, nakaset up na nga kasi talaga to. Kaya nga totoo yung sinasabi ng ibang mga Duterte vloggers na nakaset up na to matagal na. No? Na kaya nga tinanggalan ng prangkisa ang SMNI na wait lang, mali. Na kaya nga tinanggalan ng prangkisa ang SMNI kasi nga, ganito, sa oras na lumabas tong PIDEA list na to na may pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos diyan, kung totoo man to o hindi, hindi ko po sinasabi na 100% na totoo to o hindi. Baka magurgur tayo. Hirap na. Kaya nakaset na to kasi nga, no, para kapag lumabas to, etong issue ni Marcos na to, hindi na mababalita. Kaya nga hindi na nabigyan ng prangkisa ang SMNI. Ayun yun. Alam na nila talaga to. Alam nyo, matagal nang alam ng kampo nila Da Junior or ng administrasyon na lalabas to. Kaya nga inunahan na nila agad, dinantay lang talaga nila na galitin ng SMNI or kung sino mga tao dyan para nga kapag nakapagsalita sila ng hindi maganda, kaagad silang aaksyonan at ipapakansela or papatanggal ang prangkisa nila para hindi na sila makapagbalita sa iba at hindi mapanood, no? Hindi mapanood ng iba pa nating mga kapwa Pilipino yung balita na katulad ng ganito. Bakit ngayon? Kahit i-check natin, ang binalita lang ng mga media yung abot kay Abalos. Bakit hindi una si Senator Bato, no? Si Senator Bato ang humarap po sa kaso na to. So dapat senator 'yon, 'di ba? Parte 'yon ng gobyerno natin. Parte 'yon. So bakit hindi binabalita ng media? Kasi nga ayaw talaga nila itong malaman ng Pilipino. Buti na lang talaga kamo nandiyan ng SMNI na kahit papano at kami ng mga vlogger na kahit papano ay nagbabalita sa inyo, no? Alam namin na wala nakaset na kasi talaga to kaya gano'n, no? So tuloy pa natin to. Nauhaw na ako Identified mismo sa kanya kasi doon sa litrato merong hubising hut talaga. At nang lumabas umano ang confidential na datos ay kinonsulta ni Morales ang dati niyang boss sa PIDEA na si Martin Francia pero nagkibit balikat lamang ito na ipaglaban ng katotohanan. Talagang sinabi ko dun sa boss ko na siya na yung magsalita. Kaya baka nga mamaya nito may mga involved pa rito na na iba Ito pa nanaginip ako. Ito na siya. Ito na naman yung panaginip ko. Nanaginip ako. Ito, pakinggan yung maigi to. Di ba dati nung panahon ni Noynoy, nabalitaan din natin na isa rin siyang, alam mo yan? Sino nakakatanda nun? Ako, tanda ko pa yun Sino nakakatanda nun? Nabalitaan noon or parang issue lang, no, na si Noynoy ay sumisinghot din daw. Tas bigla ako nanaginip na doon sa picture at hawak eto panaginip lang hawak ni Tatay Digong ay kasama pala si Noynoy. Kaya pala ang nangyari, bakit hindi lumabas etong issue na to nung panahon ni Noynoy?
So, natindi ng panaginip ko. Alam nyo, pagkagising ko, tumayo talaga yung balahibo ko. Oo. Kasi, biruin mo sabi ko, kaya pala, hindi ito lumabas nung panahon ni Noynoy. Kasi siya ang presidente nun. Tapos, alam naman natin na mortal na magkalaban ang Dilawan at Marcos. Diba? Ang mga Pulangaw. Pero bakit hindi lumabas? Bakit hindi inaksyonan ni Noynoy? Pagkakataon na po ng Dilawan na sirain ng gusto ang pagkatao ng mga Marcos nun. Pero bakit hindi lumabas? Ang ganda ng panaginip ko. Biglang ganun ang panaginip ko, guys. Oo, sabi doon sa video, sa picture, kasi 'di ba sinabi din ni Jonathan Morales na may isa pang kasama. Natatandaan nyo? Na may isa pa siyang kasama. May isa pa silang kasama bukod kay Maricel Soriano. Ha? 'Di ba? So hindi kaya si yon? O kaya pwede rin mangyari na etong hawak ni Tatay Digong ay yun pala yung kay Noynoy. Hindi kaya? Hindi ganun. No, kasi di ba sa unang panaginip ko ay maraming hawak pa si Tatay Digong about sa pulburon na yan or kay The Junior, kay Paring Bong, marami pa siyang hawak na ebidensya pero ayun niya nga ilabas, diba? So panaginip lang naman yon. So hindi kaya yung isa doon ay ayun naman yung katunayan na bakit, kasi marami nagtatanong kahit din naman kayo, diba? Napapaisip kayo na bakit hindi lumabas to noong 2012? 2012 ba? Tama ba? Comment nyo nga. No, bakit hindi lumabas nung panahon to ni Noynoy? Siya yung presidente nun. 'Di ba? Bakit bakit wala? Pagkakataon na ng mga Dilawan para sirain ng gusto ang pagkatao at pangalan ng mga Marcos nun. 'Di ba? Tapos ngayon nagulat tayo, magkakampi na sila. Charles, peng kape, ang lamig! Di ba? Tapos ngayon, love na sila. Kaya pala naman yung panaginip ko, medyo nagkakatugma Yun pala, kaya pala hindi daw pala, eto panaginip ulit. No, kaya pala hindi tugma kaya pala hindi hinuli. Yung pala kasama siya. Ngayon, sa sasabihin nyo, wala namang respeto to si Jay, patayin na tayo. Hindi naman gano'n. Hindi naman natin ito ay panaginip lamang na walang katotohanan. Nanaginip lang tayo. Hindi, diba minsan na may nasasama sa panaginip natin ng mga pumanaw na. So, hindi talaga maiwasan din po talaga na hindi mapag-usapan si Noynoy. Kasi nung mga panahon po nito ay siya po ang presidente. Kaya nga marami po nagtataka ng mga kapwa natin, mga Pilipino, mga kababayan natin na bakit hindi nga ito lumabas noon. Bigla akong nanaginip. Yun pala, kaya pala hindi lumabas to kasi kasama pala siya. Di ba dati nabalita din na gumaganyan nga daw si Noynoy ng mga panahon niya. Balita lang naman yun, pero hindi natin alam kung legit po ba yun o hindi. So, eto, tuloy mo natin. Baka may mabuhay na naman. Baka bigla ako makatulog bigla dito, managinip ako ng mabilisan. Sabihin na ba natin? Sabihin mo na! Kanya. Hindi po pwedeng akala ko ako inaamon. ko na hindi na alam. Alam na yan. Alam na yan. Kaya nga, ang sabi nga niya, hindi na lang natin. Para hindi na magulo. Basta ako, hindi na yan. Sabihin ko lang, wala. Una na ngang ikinagalit ni Morales ang paglabas ng datos na ito sa internet na unang nakita sa page ng vlogger na si Maharlika. Alam nyo, kung ako lang nandun sa SMNI at nung in-interview nila Banat Bayetong si Morales, gusto kong tanongin dito kay Morales na
Jonathan, 'di ba nung mga panahon na po yun ay si Noynoy Aquino po ang presidente. Hindi niya po nalaman niya po ba ito? Siguro naman po nalaman niya kasi siya ang presidente nun. 'Di ba? Ano sabi ni Sir Darrell? Asan na yan? Ang alam ko, si Pinoy Sintusin. Oy, hoy, bad dyan huwag ganyan Dapat anya na may hawak nito ay mga otoridad lamang. Hindi lang umano buhay niya ang nalagay sa panganib kundi maging ang kanyang pamilya. Siyempre ako, dahil sa laman ng mga, ng Speaking naman po, speaking of delikado ang buhay. Eto may konting ano lang po ako. Ito, ewan ko kung sasangayon yung iba, pero kung magagalit po yung iba, wala ko pa kaya. Hindi, ito, isipin nyo maigi. Ito, magtatanong lang ulit ako. Sino mas delikado ang buhay? Si Jonathan Morales na former PIDEA agent na lumalahad ngayon at nandito sa Pilipinas, or si Maharlika na nasa ibang bansa na hindi alam ang location, hindi alam ang kung nasa nakatira, basta alam lang nasa Amerika. Senior citizen, American citizen pa. Sino ang mas delikado ang buhay? Sige nga. Kasi ito sinabi ko rin to. Nasabi ko, mas delikado ang buhay ni Jonathan Morales kaysa kay Maharlika. Isipin nyo maigi, unang-una, nasa Pilipinas to. Si Maharlika nasa ibang bansa. Kaya sabi, kasi may mga, nung nakarang live nila kasi ng Banateros, nabash ako dun sa babae. Nabash ako, binash ako ng MDS. So okay lang, walang problema. Opinion nila yun, nagtanong lang naman ako. Kung si Maharlika nga nagtanong, so may karapatan din ako magtanong. So doon, sabi ng mga supporters niya, sabi niya, kasi sinabi nito na kawawa yung pamilya niya, mas kawawa siya kasi nga, nasa Pilipinas siya, anytime pwede siyang ipagurgur. Diba? Pero tama naman yung sinabi niya na napakadelikado ng buhay niya kaysa kay Maharlika. So ngayon sumangayon ako. Ngayon, nabas ako. Nabas ako, guys. Sabi ba naman sa akin, Bobo ka, J. Guevara, tanga mo. Mas delikado ang buhay ni mas delikado po ang buhay ni Maharlika. Kasi minumura niya at nilalabas niya yung katotohanan kay Marcos at kay Lisa. Sabi ko, asan ba si Maharlika? Nasa Amerika. Di ba nasa Amerika? Hindi po ako basher ni Maharlika. Oy, sino ba? Kakampi po si Jay, hindi po yan kalaban. Sino ka? Hindi ako kalaban, hoy. Sabi ko, nasa Amerika si Maharlika. Paano magiging delikado? Safe siya dun. Kaya nga nagsisiwalat ng Kaya nga nagsisiwalat yun ng ganun. Kayang-kaya niyang murahin kung ano-ano sabihin niya kay kay President BBM, kay President na BBM pa. Kay BBM, kay Lisa, kay First Lady Lisa Marcos or First Lady Lisa Araneta Marcos. Kahit anong sabihin niya doon, safe siya. Subukan mo na sabihin subukan mo na sabihin ni Morales yun, yung mga ginagawa ni Maharlika. Kung di kinabukasan, baka wala na to. Huwag naman sana mangyari. Alam nyo ito, minsan kasi nakakatanga lang. Hindi ko naman po binabash si Maharlika. Ang akin lang, dun kasi, pinapaliwanagan namin kayo na mas delikado ang buhay ni Jonathan Morales kaysa kay Maharlika kasi ito nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas po ito, si Maharlika nasa ibang bansa. Ang tanong dyan, kung nasa Pilipinas ba si Maharlika, kaya niya sabihin kay Lisa at Marcos yung sinasabi niya ngayon? Ewan ko lang. Nagtanong lang naman ako. Nagtanong lang po ako ulit Wag na po kayo magalit Nagtanong lang.
information na doon sa classified document na yun, talagang Oh, wala. Ito, speaking of media. Speaking of media. Speaking of media ito. Ang issue ng PIDEA leaks. Matapos pumutok ang issue ng PIDEA leaks hanggang sa dinggin ito sa Senado. Uwing pa ako. Walang kitang media. Maliban lang sa Ito yung sinasabi ng Tansu ang Vlogger, naglakas ng loob na kunan man lang ng pahayag si dating PIDEA agent Jonathan Morales patungkol dito. Si Carlo de la Peña. Ulitin mo. Matapos pumutok ang issue ng PIDEA leaks hanggang sa dinggin ito sa Senado ay tila walang ibang media maliban lang sa SMNI ang naglakas ng loob na kunan man lang ng pahayag si dating PIDEA agent Jonathan Morales patungkol dito. Si Carlo de la Peña. Sorry po. sa media entity na iba, wala po eh. Wala pong wala pong siguro dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila, yun nangyari sa SMNI. Ito ang isinagot ni dating PIDEA agent Jonathan Morales nang tanungin kung may iba pang media entity ang lumapit sa kanya para hingin ang kanyang panig tungkol sa PIDEA leaks. Minsan nga lang daw siyang na-interview sa isang istasyon ng radyo kung saan napagsabihan pa siyang huwag mag-name drop o magbanggit ng pangalan ng isang personalidad dahil baka mawalan aniya sila ng trabaho. Nagkomento patungkol rito ang dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, at sinabing hindi nakatakataka ang ganoong pangyayari. At least, merong Miray mo pinagbawalan pa siya nung radyo. Di totoo naman, marami talaga natatakot. Aminin na natin, maraming mga media ang takot sa gobyerno ngayon. Kasi anytime pwede silang ipatanggalan ng prangkisa. Sa madaling salita, hawak nga nila talaga ang media ngayon. Kaya nga, SMNI nga kaya nga hindi na pinagbigyan eh. Sa totoo, napakalaki pa pong laban ng SMNI dun sa prangkisa nila. Pero hindi nga sila nanalo. Kasi nga kahit anong gawin nilang pakikipaglaban sa kanilang prangkisa, hindi pa rin sila mananalo kasi naka-set up na ngayon. Kahit anong gawin, kahit napakadaming ebidensya or napakaraming way na wala talagang karapatan na tanggalan ng prangkisa ang SMNI, hindi pa rin sila mananalo kasi yun nga ang kagustuhan ng gobyerno. Ang bango naman, ha? Gugutom tuloy ako. May natakot naman talaga. Etong SMNI, kaya nga, hindi minsan naiisip ko, ito. Alam nyo ba, ito naiisip ko, Hindi kaya sinabihan nitong si Pastor Apollo Quiboloy, na, oy, yung media mo, yung network mo, baka pwede naming kontrolin. Yung mga ganitong mga ibabalita, dapat, dapat hindi nyo ibabalita. Tapos, itong si Pastor Apollo Quiboloy ay hindi pumayag, no? Tapos, nung hindi pumayag si Pastor, ayan na, ginurgur na siya. Hindi kaya ganun, no? Kasi sasabihin, baka, kasi kung isipin nyo, yung sa Maisog Rally nung sa Bostos, 'di ba ganyan yung ginawang panakot? At kung i-connect nyo naman po sa issue ni Pastor Apollo Quiboloy, 'di ba? Ang nangyayari parang gustong kunin ng gobyerno yung mga properties ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya hindi talaga malabo na hindi talaga malabo na ganyan talaga yung mangyayari. So tuloy natin to. dyaryo na okay, like Manila Times. Lahat ng opinion mo doon, kahit na papabaya ka. Daily Tribune, every now and then, meron din. Kumisan, ayaw. Pero most of the time naman nilalabas. But the rest, wala. Wala talagang takot.
Kaya naman ito ang naging payo ng dating opisyal tungkol sa dapat na gawin ng isang mamamahayag. Alam mo kasi yung freedom, hindi yung binibigay. Tama. Yun ina-assert. Kung ang taong bayan mananahimik kayo, well, you deserve to be what you're getting. So you have to assert that Correct. right. Tumayo kayo. Maging ang political strategist na si Malutikia, sinabi ring tahimik ang mainstream media pagdating sa mga mahalagang isyu na dapat maipaalam sa taong bayan. At saka yung isa pa, no, yung mainstream media. Kaya nga, ang sabi ko, kung sino mag-headline bukas na nangyari sa hearing sa Senado, tingnan natin kung buhay pa ang mainstream media. Kasi, yung sa pinapakita mo, examinay lang eh. Wala yung seminay lang talaga. Hindi newsworthy. Dahil galit ang media sa Duterte, kaya nila ginagawa ito. Ang po, dahil imbes na may malayang pahayagan sa mga nangyayari, Wala na. papakita sa taong bayan kung malian itong administrasyon, parang iilan lamang ang nagsasabi sa social media at sa SNLI. Yung makakalungkot kasi hindi dapat sinisikil ang karapatan ng taong magpahayag ng gusto niya sa English, yung peaceably assemble to address grievances. Yun ay isang karapatan ng bawat isang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Totoo naman yung sinabi talaga, wala na talaga, patay na ang mainstream media.